July 1, 2026, PH time dito sa atin. Official nang in-announce ni Bron na magpapatuloy pa siya upang laruin ang kanyang ika-24th season sa NBA. At the same time, official din naman sinabi ni LeBron na mag-move on na ang Los Angeles Lakers dahil sa ibang koponan siya maglalaro. Even though wala pang official na team si Bron, ina-expect na marami na sa Golden State Warriors nga siya maglalaro next season. Kasama si Steph. About Lakers, without a doubt naman na willing sila i-retain si Bron. Sadyang hindi lang naging madali since may problema ang team sa salary cap. Well, in-inform naman sila ng agent ni Bron na si Rich Paul na ang 41 years old superstar ay maglalaro sa ibang koponan next season. Sinabi din ito na ang priority nga ni Bron next season ay ang kanyang kasiyahan, hindi ang massive payday. Ngayong free agent na si Bron, willing pa rin naman siya manalo ng championship. At kung maaari, gusto niya mapunta sa mga contender na teams. Naglabas ng report ng ESPN at si Shams tungkol dito. Ayon sa kanila, Warriors team are planning to pursue Bron this offseason mula sa free agency. At si AD via trade ngayon linggo. After lang i-decline ni Draymond Green ang kanyang $26.6 million player option. Though walang nakakaalam kung paano to i-work out ng team ng Warriors, pero since free agent na si Bron, hindi na need nila ng permission ng koponan ng Warriors galing sa koponan ng Lakers. Kailangan na lang nila ay ang financial flexibility para bigyan ng kontrata si Bron. Who knows, maybe ito nga ang dahilan bakit nag-decline si Draymond Green. Maybe hindi para alisin siya sa team, maybe isa itong financial move na pwedeng makatulong para sa restructure ng roster ng Golden State. For Anthony Davis naman, obvious naman dito sila mahihirapan since malaki ang kontrata ni AD. Ayon sa current data, mag-earn si AD ng $58.4 million next season. Ayon sa NBA, kinakailangan tapatan ng almost same amount ng salary ni AD ang gugustuhin kumuha sa kanya next season. Hindi rin naman basta-basta i-trade ng Warriors ang kanilang mga young players and draft assets para lang makuha ang kontrata ni AD. Best way siguro para magawa nila ito, need nila gamitin ang kontrata ni Jimmy Butler, knowing na mag-earn ito ng $56.8 million next season. Kung titignan, hindi naman nagkakalayo ang kontrata ng dalawa. So kung talagang willing ang team ng Warriors na makuha sa AD, si Jimmy Butler ang paniguradong pinakaunang gagamitin ng team ng Warriors. And kung sa team ng Wizards naman, hindi rin naman sila pwede mag-agree na lang basta-basta sa anais ng koponan ng Warriors. Syempre maraming konsiderasyon na need pagtuunan ng pansin. Unang-una syempre mas bata si AD ng 3 taon kumpara kay Jimmy Butler. AD now is 33 years old while Jimmy Butler is 36. Pangalawa, current contract. Pangatlo, hindi pa nila nasusubukan si AD. At hindi naman natin matatanggi na one of the best player pa rin si AD tuwing healthy ito. Ang pwede sigurong i-offer ng Warriors, unang-una si Jimmy Butler, si Brandon Podziemski, Moses Moody, 2 first round pick and swap pick. Jimmy Butler para sa salary work, Pods and Moody another young players na mabibigay sa Wizards to build around, at syempre draft picks na magagamit ng Wizards for future rebuild. Punta naman tayo sa scenario na tumanggi ang team ng Wizards sa gusto ng Warriors. Unang-una, pwede lang sabihin na we'd like to keep our superstar. Pangalawa, expected naman siguro na hindi na magtatanking ang team ng Wizards next season. Last season, nagtapos sila sa standing na 17 wins and 65 losses. Pero ngayon paparating na season, meron na silang Trae Young, Keyshawn George, Alex Sarr, Anthony Davis at ang rookie first pick na si AJ Dibunza. So instead na mag-rebuild, consider na nga sila na yung competitive team like Spurs and Thunder. At sigurado ako na marami ang excited sa mapapakita nila next season. So kung pagiging leader man ang mabibigay ni Jimmy Butler sa team ng Wizards, walang duda na mabibigay din naman yun ni Anthony Davis. So overall, possible naman ang gusto mangyari ng team ng Warriors, ngunit hindi ito magiging madali. Sabay mo pa na ang current general manager ng Wizards na si Will Dawkins ay strong supporter ni Anthony Davis na willing itong bigyan ng long-term extension kaysa ipamigay siya sa trade. But who knows, diba? We all know naman na NBA is business and nothing is impossible. Syempre malaking pera din ang papasok sa liga pag nagkataong matuloy man ang plano ng team ng Golden State. Isipin mo, Steph at Bron sa isang team, dalawang pinaka-maimpluwensyang player noong nakaraang dekada. At the same time, reunion ni Bron at ni Anthony Davis.
Kay Steph naman, well, wala pa namang official statement from him about sa plano ng Golden State. Yet, we all know naman na sinubukan niya i-recruit si Bron. Actually, nung nakaraan lang, sinubukan itong may pagkita kay Bron, di ba? Ika nga ng iba para daw sa final championship run. Who knows? Malay natin, nagpaplano na pala sila dito. So, kung kay Steph at Bron, wala naman problema. May mutual interest sila. And malaki nga ang chance ni Bron na sa Warriors team maglaro next season. Ngunit malaking hakbang ang kailangan nila para makuha si Anthony Davis. 'Di ba? So, what do you guys think about this? Comment down below and isa-isahin natin yung opinion nyo about this.